Sa mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay November 29, 2025, Sabado ng huling linggo ng karaniwang panahon. Atin pong napagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel chapter 7 verses 15 to 27. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin, ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring dilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakakatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito, saka nilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito ay mas malaki kaysa iba. Samantalang ako ay nakatingin, nakita akong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbibigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang na kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat mula po dito sa Monte Maria, dito po sa Batangas. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Kahapon narinig natin sa pahayag ni Propeta Daniel ang kanyang pangitain at talagang maging si Propeta Daniel ay hindi niya lubusang maunawaan yung pangitain na kanya pong nakita at ngayon ay kanyang hinihiling na maunawaan ang kahulugan ng mga pangitain ito. At kagaya nga ng kanyang narinig, no, na ito ay mga sumisimbolo sa mga hari at mga kaharian na darating. Pero mayroong nag-iisa na maghahari, no, magpakailanman. At nawa sa pagtatapos ng linggo natin ito, no, mamayang gabi, ay panibagong taon na tayo, no? Panahon na ng Adbyento at nawa marami rin tayong mga bagay na hindi naintindihan, mga pangyayari sa buhay natin at maganda rin na idaan natin ito sa panalangin, no? Na talagang maglaan tayo, wag lang tayong maubos, no, sa ating lakas, ating panahon sa paggugol sa mga paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan, kundi nawa maglaan tayo ng panahon na humingi ng tulong sa ating Panginoon na maunawaan din natin ang mga nangyari na sa buhay natin at ang mga mangyayari pa sa ating buhay. Muli, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.